Hello, hello. Share lang po natin itong live. Hello po, hello, hello. Hello po sa viewers natin. Magantay lang po tayo ng kasama. Hello, hello po. Pa-share po ng live. Welcome po sa live. Yan, may sagot na si Miss Becca. B daw. Bilis ni Ma'am Becca. Antay lang po tayo ng kasama. Ewan ko kung tama ba, sabi ni Ma'am Becca. Idol, pwede pa solve yan step by step. Sige po, sir. Hello po sa 37 na viewers natin. Wash out Engineer. Sabi ni pare mong coup de grace. Yan, 40 na tayo. Kahit 50 lang, mag-start na tayo. Hello po sa 44 viewers natin. Pa-shoutout niyo. Shoutout po kay pare mong Lumens. Si classmate Lumens. Sabi ni Ma'am Miss Ugay, perimeter 4 times side 48. Yan, so nakuha niyang sagot is 144 cm squared. Yan, so start na tayo. So basahin natin yung first question natin. The perimeter of a square is 48 cm. What is its area? Okay, so pag sinabing square, ito yung characteristic ng square.
So, ang square guys is pare-pareho ng sides, di ba? So, 4 sides na pare-pareho. Kung x itong unang side or itong isang side, x na rin silang lahat. Okay? So, ang perimeter ng square is yung bilang nung length niya. Okay? So, kung x tong isa, 4 na sides, ibig sabihin 4x or 4 na x. Okay? So, yun yung formula for the perimeter of the square. Ngayon, since given ang perimeter niya which is 48 cm, so isulat lang natin, no? So 48 cm is equal to 4x. Okay? So para makuha natin itong isang side niya, i-divide lang natin sila pareho ng 4. Yan, ma-cancel to, x na lang yung matitira. Okay? And 48 divided by 4, that is 12. Yan. So nakuha na natin guys yung length ng isang side niya. Pero ang hinahanap kasi dito is the area. Ano bang area ng square? Okay, so that is side times side, or dito is x. X times x or x squared. Yan. So i-plug in na lang natin guys yung value ng nakuha natin, no, yung 12. So 12 squared. So area natin dito 12 squared or 12 times 12. So that is 144 centimeter squared. Letter B guys. Yan, letter B daw sabi ni Thor. Hello po sa 88 na viewers natin. Yan, so maraming nakakuha, no? Nakuha rin ni Ma'am Samargele. Yan, so 100 viewers na tayo. By the way, lalabas din ba to sa exam sa PMA? Yes po, pwede po. Kasi meron akong reviewer dati sa PMA. May mga gantong question. Okay, so next question na ba tayo? Naintindihan na ba to? Okay, so next na daw sabi ni Ma'am Princess. Yan, so analytical problem tayo, no? So clock is to time and thermometer is to blank. So ano pong sagot natin dito? Tuwing anong oras po kayo nagla-live? Everyday rin po. Pangatlong gabi ko na po ito na nagla-live, no? So nag-start tayo around 8:30 to 9 po. So D yung sagot ni Sir Thor. B naman daw kay Ma'am Chucky, kay Miss Becca, B rin. Okay, meron din nagsagot ng A. Okay, meron ding C, si Sir Jan. Hello po sa 120 na viewers natin. Yan, so marami nagsagot ng B. So ano bang relationship ng clock sa time? Okay? So nakikita natin sa clock is yung time, di ba? So ano naman yung nakikita natin sa thermometer? Clock ginagamit para sukatin time, thermometer ginagamit para sukatin temperature. Yes po. So anong mini-measure ng thermometer? That is temperature. Or letter B. Okay na po. Okay, next na tayo. So another analytical, no? If all roses are flowers and some flowers fade quickly, which statement is true? Yan, so ano pong sagot natin dito? Hello po sa 195 na viewers natin.
Yan, bravo daw, sabi ni Sir Thor. Di naman kay Ma'am Eden. Kay Ma'am Jen B daw. Puro bravo yung sagot nila. Kay Ma'am Kiara C naman daw. Okay? Meron din nagsagot ng A. B or D, sabi ni Miss Becca. Okay, so basahin natin mabuti yung question, no? Sabi dito, if all roses are flowers and some flowers fade quickly. Okay? So, stated na po sa tanong. So, hanapin na lang natin sa choices. Di po ba pareho lang sa statement sa choice B? Some flowers fade quickly. Given na actually. So, letter B na po yung sagot. Bravo. Magbasa po kasi, sabi ni Sir Thor. Yes po. Given actually yung sagot na. Hello po sa 206 na viewers natin. Yan, agree, sabi ni GF ni Bon. Okay, so nakuha naman na po, no? Next na po. Yan, general info question, which constitutional body audits government funds and expenditures? So A, CSC, B, COMELEC, C, COA, D, CHR. Ano pong sagot natin dito? Yan, so may nagsagot ng Charlie. Maraming C. Okay? Guys, sa mga hindi pa pala naka-follow and naka-subscribe sa atin, no? So, nasa screen yung mga channel natin. Follow nyo ko dyan para lagi kayong updated. Yan, COA po yung sagot, no? Okay, so COA po. Letter C, Charlie. Andito na po, body audits. Commission on Audit po yung acronym ng COA. Okay, sige, next na tayo. Yan, the average of 8 numbers is 24. If one number 18 is removed, what is the average of the remaining numbers? So, ano pong sagot natin? Hello po sa 175 na viewers natin. Welcome po sa live. Yan, may nagsagot ng C, may nagsagot ng A. So, ang bibilis nila magsagot. Okay, so ano po bang formula ng average? Okay, so kapag may number n tayo, kapag in-average natin yan, i-divide lang natin so kung ilang bilang yung numbers, di ba? So dito is 8 sila. Okay, and ang average nila is 24. Okay? So kunin natin tong value ng n. So i-multiply lang natin. So n is equal to 28 times or 24 times 8. Okay, so ilan po yan? That is 192. Okay, so may nagsasagot pa rin, B daw. Okay, so nung next step natin dito, sabi, itong 192 babawasan natin. If one number, 18 is removed. So, babawasan natin ng 18 itong 192, no? Mag-minus 18 tayo. Okay? And then yung sagot dyan is, i-average pa rin natin. Okay? So, 192 minus 18, ilan po yun? That is 174, no? Okay, and itong 174, i-average pa rin natin since nabawasan na ng isa, yung 8 magiging 7 na lang to. So, ano pong sagot natin dito? 174 divided by 7.
So, isolve lang po natin. 17 divided by 7, that is 2. 2 times 7 is 14. 17 minus 14, that is 3. And then bring down 4. Okay, so 34 divided by 7, that is 4. 4 times 7 is 28. Okay? And then minus natin, that is 6. Nakasunod po ba? Since 6 na yan, kailangan nating maglagay na ng decimal point dito para makadagdag tayo ng 0. Okay? And then tuloy lang natin, 60 divided by 7, that is 8. And 8 times 7 is 56. Okay? So may natira pang 4 dito. Pero kung makikita nyo sa choices, meron ng 24.86 dyan. So kung ituloy-tuloy pa natin yun, itong pag-divide natin, ang sagot na natin dito is 24.86. Yan. So makita nyo naman sa choices, guys. Yan, so tama po si Ma'am Shi. Yan, tama rin po si Ma'am Eden. Bakit nag-less denominator te? Kasi po 7 na. Kasi nagbawas ka ng isang number. Kasi 8 numbers po yung original, di ba? Since nagbawas ka ng isang number, ibig sabihin 7 na lang yung ipapandivide mo. Okay po ba? Okay na po tayo dito. Next na po tayo. Okay, sige, next na tayo. Yan, general info question po. The right against unreasonable searches and seizures is found in the blank. Saan po yun makikita? May nagsagot po ng letter B. Sabi ni Ma'am Kiara, C naman daw. Okay, so may nagsagot ng B. Halos B lahat, no? Yan, so Bill of Rights po. Bravo. Letter B. Ayan, so basic question lang naman to, no? So next na po tayo. Yan, so number series po under analytical ability. 81, 27, 9, 3, and then blank. Ano pong sagot natin? Sabi ni Sir Ryan, bravo. Sabi ni Sir Thor, A naman. Ma'am Eden, A rin daw. Tignan natin, no? So may nagsagot rin ng 1/3. Pero karamihan, A yung sagot. So C naman daw si Ma'am Becca. Kay Ma'am Wang, D. Okay, so pag nagsasagot tayo ng number series, isa-isayin natin, no? So unahin na natin yung unang number. Unang number papuntang pangalawang number, so 81 papuntang 27. Ilan yung binawas? 81 naging 27. Okay? So since nagbawas, either subtraction or division yung nangyari, no? Yan, so may nag-comment ng divided by 3. Okay po, so 81 divided by 3 naging 27. Okay, so ituloy-tuloy lang po natin, no? Yung 27 naman papuntang 9. 27 dinivide rin ng 3. Kaya naging 9. And yung 9 papuntang 3. So 9 divided by 3 is also 3. And syempre yung last 3 papunta dun sa unknown natin na number. 3 divided by 3, that is equal to 1. Okay, so final answer po natin is 1 or letter A. Okay po.
Or pwede rin yung ganitong pattern. So, pwede ring 3 raised to 4 tong 81. Itong 27 naman is 3 raised to 3. Itong 9 naman is 3 squared. Okay, and then 3 raised to 1 itong 3. And yung susunod po is, yung blank is 3 raised to 0 is equal to 1 rin po. Pwede rin po yun. Exponential po yung growth. Okay? So next na po tayo. Yan, general info question. Which government agency is responsible for collecting taxes in the Philippines? Ano pong sagot natin dito? Okay, so may nagsasagot na. B, lahat ng sagot, no? So may isang A. Okay, so ano pong agency yung nagko-collect ng taxes natin? Saan po tayo nagbabayad ng tax? Okay, so ang sagot po natin dito is BIR. Okay, so letter B. Bureau of Internal Revenue. Yan, so BIR daw. Tama po kayo, BIR. Okay na po. So next na po tayo, no? Numerical ability question naman po. A can do a job in 8 days while B can do the same job in 12 days. How long will it take them working together? Yan, so madali lang tong question na to. May shortcut tayo dito. Hello po sa 210 na viewers natin. Welcome po sa live. Sa mga hindi pa po naka-follow and naka-subscribe, nasa screen nyo po yung mga channel natin. Salamat po sa nagsisend ng gift. Yan, so may nagsasagot na. May nag-letter A, letter C. May habol pa po ba? Parang wala pa akong nakikitang tamang sagot. Yan, sabi ni Ma'am Canary, C daw. B naman daw si Ma'am AI. Okay. So, konti pala yung nakikita kong nakakuha ng sagot, no? So, paano natin isolve to? Work problem. Okay, so gamitin na natin yung shortcut natin. So, ang shortcut po ng work problem na given yung rate nilang dalawa and ang hinahanap is yung rate nila working together. Ang shortcut po dyan is product over sum. Okay? Yan. So, mangyayari, multiply natin sa numerator, 12 times 8. And sa denominator naman, addition. So, 12 plus 8. Okay? So, 12 times 8, that is 96 po ba? Over 12 plus 8, that is 20. Pass talaga pag may numbers, sabi ni Ma'am Canary. Okay lang po yan, ma'am. More practice lang. So, i-divide natin to. 96 divided by 20. Okay, so that is 8. 8 times 20 is 80. Okay, and then minus natin. 96 minus 80. That is 16. And then maglagay tayo ng, mali pala to. Dapat 4 to. Yan. So, 4 dapat yan. And maglagay tayo ng decimal. And then magdadagdag tayo ng 0 dito. Okay? And then, syempre 160 divided by 20, ilan po yon? That is 8. Okay? And 8 times 20 is 160. So, 0 na po to. So, final answer po natin is 4.8
days. Or letter B. Yan. So, letter B, butterfly. Marami nakuha. Long method naman yan, sir. Hindi po long method to. Shortcut na po to. Gusto niyo bang ipakita ko yung long method niya? Y add 0 po. Kasi po decimal point na yon. 16 divided by 20 na kasi. Mas maliit na yung 16. Shortcut na po to. Hindi po ito yung long method. Sige, parang gusto nating ipakita yung long method, no? Sige, pakita natin yung long method, sir, ha, para maniwala kang shortcut to. Okay, so long method naman tayo. Dito lang kayo makikita na nauuna yung shortcut kaysa sa long method, no? So, may formula kasi tayo for work na rate ng A plus rate ng B is equal to 1 over X or yung rate nila working together. Okay? So, ano bang rate ng A? That is 1 over 8 plus yung rate ni B na 1 over 12. So, kopyahin lang natin yan. Okay, so nagpapanext naman na kayo, guys. Sige, tapusin na natin to. So, kunin natin LCD niya. That is 24. 24 divided by 8 times 1, that is 3. Plus 24 divided by 12 times 1, that is 2. Is equal to 24 divided by X. So, 24 over X. Then, simplify lang natin to. 5 is equal to 24 over X. And then, pagpalitin natin si 5 and X. Yan. So, magiging X is equal to 24 over 5. Okay? Siyempre, divide pa natin to, no? Tama na, sir, sabi ni Ha. Sabog na daw siya. Yan, pag dinivide mo itong 24 over 5, ang sagot po dyan is 4.8. Long method po ito, sir, kasi mas mahaba yung solution. Marami ka pang gagawin. Yung shortcut is product over sum po. Okay, sige. Next na po natin. Verbal ability naman. The teacher's instructions were explicit. Sir, paano pag tatlo? So, kapag tatlo po, gagamitin na natin yung formula natin talaga. Yung long method po. May shortcut ba, sir? Ma'am, nauna po yung shortcut kaysa sa long method. May nagsabi kasi na long method na yung shortcut, kaya pinakitaan natin ng long method. Pero ang shortcut nun is product over sum. Yan, so may nagsasagot na B. Okay, so sagutan na natin. The teacher's instructions were explicit. Okay, so ang sagot po dito is B, bravo. Detailed. Okay, siya lang naman yung positive dyan, no? Mas madali yun niya. Product over addition. Yes po, shortcut nga po yun eh. Solid ng background music. Malakas po ba yung background music natin? Bigla na wala live mo kagabi, sir. Yes nga po eh. Biglang na end. May nag-report ata sa atin. Kaya tinutuloy na natin. Ito po yung katuloy nung live kagabi. Okay, sige, next na tayo. Try nyo po ito. Numerical ability question. Mixture problem. A container has 30 liters of a solution that is 40% alcohol. How many liters of pure alcohol must be added to make the solution 60%? Try nyo pong sagutan. Mixture problem.
Ang bibilis magsagot, may sagot na kagad. Si Ma'am Samar, 15 daw po. So letter B siya. Maraming letter B Ba't ang bibilis niyong sagutan? May shortcut ba kayo dito? May letter D din. Okay, so sagutan na natin. So kapag nagsasagot tayo ng mixture problem, dapat sa paggawa ng equation, kung alcohol, alcohol lang din lahat. Kung water, water lang din lahat. Okay? So gagamitin na lang natin yung alcohol lahat. So a container has 30 liters of a solution that is 40% alcohol. Okay? So kung ilang liters, so 30, i-multiply natin sa kung ilang alcohol, which is 40% daw. Okay? And then sabi dito, how many liters of pure alcohol must be added? So magdadagdag ka daw ng pure alcohol, okay? So let's say yung unknown natin, kung ilang liters yon, gawin na lang natin siyang variable x. Yung hinahanap natin, since pure alcohol, ibig sabihin that is 100%. Okay? So equal to, so ano ba yung hinahanap natin? Dapat 60% alcohol daw, okay? So, 60% dapat yung kalabasan niya. Okay? And then, syempre, kung ilang liters, so ano ba yung ano dito? Yung unang inad. 30 liters tong una, and itong pangalawa, ito yung variable x na hindi natin alam, no? So, yan yung tinatanong. So, ilagay natin dito. Syempre, kung ilang liters yung pinasok dito, yun din yung kalabasan niya. Okay? So, dito is 30 plus x pa rin. Ito po. Yung x dyan and 30 dyan. Kapag nag-combine, ito na po yung kalabasan niya. Okay? So, since naka-percentage pa to, gawin natin siyang decimal. Pero para mas madali, gawin na lang natin siyang whole number. Saka na lang tayo mag-move mamaya ng decimal places. Okay? So, kopyahin lang natin. 30 times yung 40%, gawin na lang natin siyang 40. Okay? Para mas madali mag-solve. Plus, itong x. Kapag 100% guys, that is 1 na lang, no? Pero since ginagawa nating whole number, so kopyahin pa rin natin. So 100. Okay? And then equal to 30 plus x. And yung 60%, gawin na lang natin siyang 60. Okay? So simplify natin. 30 times 40. Ilan yon? 1,200. Plus 100x. Okay? And then ito, i-distribute natin. 60 times 30. That is 1/8 plus 60 times x. 60x. Yan. So, meron na tayong equation, no? Nakakasunod pa ba? Yan. So, pagsamahin lang natin yung mga may same variables, guys, no? So, itong 60x dito sa right side, ilipat natin sa left side. So, pagsamahin natin sila ni 100x. Okay? So, sa left side, that is 100x. Yung nilipat nating 60x, magiging minus na. So, minus 60x. Okay? And yung naiwan dito na 1/8. And yung 1/2 naman sa left side, ililipat naman natin sa right side. Okay? So, mag-minus 1/2 tayo dito. So, 100x minus 60x, that is 40x, is equal to 1/8 minus 1/2. Ilan yan? 600, di ba? Okay, and then cancel na lang natin tong dalawang 0. 0 sa dulo ng 40, 0 sa dulo ng 60. So, 4x is equal to 60 na lang yung matira. So, i-divide natin sila both side ng 4. Maka-cancel tong 4x na lang yung matira. So, 60 over 4. Or that is equal to 15. Letter B. Bravo po yung sagot. Nakasunod po ba? Nasundan ba guys? Mahaba yung solution nyo, no? Mahaba yung solution guys. Yan, galing sabi ni Sir John. Salamat po Sir John. Yes po.
Kaka-join lang. Okay lang po yan ma'am, medyo maaga pa. Madami pa tayong na-prepare dito. Yan, sige. Sige, next na tayo. Di bale, recorded naman po itong live lecture natin. Ipopost ko po ito sa Blue App and Red App natin. Ready na ako sa August 9. Aba, ready na si ma'am. Hello po sa 250 na viewers natin. Next problem na po tayo. The EDSA People Power Revolution occurred in blank. Anong taon po ito? May madali bang solution? Di ko lang po alam kung may mas madali pa. Pero yun na po yung ginagamit ko Ready na maiyak. So may nagsasagot sa atin. Letter D, meron ding letter C. Marami ring letter D. Bakit maraming letter D? Guys, itong 1987, ito yung constitution natin Yung nagbago na yung constitution. Pero ang tinatanong kasi dito, EDSA People Power Revolution. Nangyari po siya nung 1986. Charlie po. Charlie. Malinaw po ba? Yan. So, sana naintindihan yon. So, next problem na tayo. Another general info question. What is the largest inland body of water in the Philippines? Tama po ba? Thank you sa free na pa-review, sir. Yes po, ma'am. Nagpapa-free lecture po tayo para makatulong. Bali, refresher lang po ito, no? So, pag sinabing refresher, dapat at least meron na kayong idea sa mga topic. So, random problem lang po ito. Para kahit anong ilapag na problem, dapat nakakasabay na tayo. Okay, so marami na nagsasagot. Yan, so may sagot si Ma'am Heart. Laguna de Bay daw. Okay, so tama po yun. Laguna de Bay, letter A, alpha. Hello po sa 200 viewers. Welcome po. Next na po tayo. Parang maaga tayo matatapos ngayon guys. Medyo mabilis tayo Ito guys, the sum of the first 25 even numbers exceeds the sum of the first 20 even numbers by blank. Ano pong sagot natin dyan? Even numbers. May nagsasagot po ba? Yan, so may nagsasabi ng letter D. Tignan natin. Okay, so wala na bang nagsasagot? Meron ding B. Yan, sabi ni Sir MJ. C naman daw, sabi ni Ma'am Moon Chaser. Okay. So, moment of truth na ba? So, tinuro ko po na yung pagkuha ng even or yung odd numbers, no? So, kapag kumukuha ka ng first odd numbers, ang formula po doon is n squared. So, tinuro ko po yan nung last live lecture natin. Ngayon, paano naman pag even? Ano po yung formula? Sequence. Naku, wag nyo pong mamano-manuhin to, no? Hindi po mano-mano to. Okay, so ang pagkuha po, or ang formula ng pagkuha ng sum of the first even numbers is n times n plus 1. Okay? So kung first 25 even numbers, unahin na po natin to. Yan, so ilan po yan? Paano po? Letter D, sabi naman po ni Sir Thor. Okay, so unahin na natin yung first 25 even numbers. So yung n natin is 25. Okay?
So 25 times 25 rin tong n plus 1. Okay? So parang 25 times 26. So ilan po yan? 25 times 26. So 6 times 5 is 30. 6 times 2 is 12. Plus 3, that is 15. 2 times 5 is 10. Carry 1. And 2 times 2 is 4 plus 1. So 5. So that is 0, 5, 650, no? 650. Yung first even number natin, yung sum is 650. Okay, so isunod naman po natin yung first 20 even numbers. So same formula pa rin yung gagamitin natin. N times n plus 1. Okay, so kung 20 na to, 20 rin to, parang 20 times 21 po yan. Ayan. So ilan po yan? May lecture po kayo sa YouTube? Yes po. Nagko-content rin po tayo doon. And doon ko rin po pinopost yung mga replay natin, yung mga solution ng assessments. And may mga series rin po tayo doon ng mga worded problems. Okay, so tuloy na po natin to. 20 times 21, that is 420. Tama ba? Okay, so kung 420 yan, ang sabi dito, ang tanong dito, exceeds the sum of the first 20 even numbers. So kapag ilan daw po yung nag-exceed from the first 20 even numbers sa 25 even numbers. So ang gagawin natin, syempre, i-minus natin siya. So 650 minus 420, yan po is 0, 3, 230 po. Okay, yung lamang ng first 25 even numbers sa 20 even numbers is 230. Charlie po, Charlie. Okay na po ba? Yan, so marami na nakuha, no, letter C. So mag-move na po tayo. Next question. The Philippine flag was first unfurled during the Declaration of Independence in blank. Okay? Kailan po? Hello po sa 198 na viewers natin. Paano yung formula ng add? Ang formula po ng add is n squared lang po. Magkaiba po yung formula ng even and odd number. N squared po pag add. Okay, so may nakita na akong tamang sagot galing kay Ma'am Heart, no? So ang sagot po natin dito is 1898. Letter C, Charlie po. Yan, so C po, tama po. Tanong lang po sir kung anong oras yung pa-free review mo, araw-araw o kada gabi. Kada gabi po sir. So nag-start po tayo around 8:30 to 9 po. So ngayon medyo maaga tayo nag-start. So 8:30 ata tayo nag-start ngayon. Para maaga rin tayong matapos. Kanina ko lang yan binasa sir. Wow, thank you po kay Ma'am Heart. Galing. Nabasa niya po yung sagot. So letter C po, 1898. Saan po pwede matuto ng GenInfo? Basa-basa lang po kayo ma'am. And mostly mga current events po yung nilalabas nila sa general info. So next na po tayo. Ito po medyo matrabaho rin tong problem na to. Motion problem. A car travels 240 kilometers at 60 kilometers per hour and returns over the same route at 40 kilometers per hour. What is its average speed for the entire trip? Try nyo pong sagutan to. A-upload nyo po ba replay ng live ngayon sa YT? Yes po, sa YT and sa Blue Up po natin. Nag-upload po tayo doon. Siguro nauuna lang sa YT. Ba't ang bibilis nyo magsagot? Letter A daw.
Bibilis ng mga to. May shortcut ba kayo dito? Okay, so i-draw lang natin, no? So may daan tayo dito and may sasakyan. Yan. Let's say papuntang kanan tong una and pabalik naman tong isa. Wala boss, nagda-drive kasi ako. Sabi ni Sir Great Days. Galing ni Sir ah. Kabisado. Nagda-drive daw kasi siya. Okay, so sige. Yung distance ng tinravel niya is 240 kilometers. So ano bang hinahanap? What is its average speed for the entire trip? Okay? So ang formula natin, shout out po kay Jonel Taginod, kumakain ng igado. Shout out po. So ang formula natin for average speed, that is total distance over total time. Okay, so saan po ito kinuha? Siyempre sa formula po natin na speed is equal to distance over time. So wag niyo pong kakalimutan to kapag motion problem. So dapat sa ulado niyo po ito. S is equal to D over T. Okay. So isulat lang natin, no? So average speed is equal to ilan po yung total distance niya? So sabi dito, nag-travel daw yung car na 240 kilometers. Okay? 240. And then returns over the same route at 40 kilometers per hour. So bumalik po siya, no? So another 240. So yun po yung total distance na tinravel niya. Papunta and pabalik. Okay? So over lang natin total time. Ano po yung total time natin? So hindi pa po natin na-solve, no? Hindi pa natin alam. So i-solve muna natin. So yung total time natin is yung time niya papunta and time niya pabalik. Okay? So let's say yung papunta is gawin na lang nating T1. Okay? So anong formula natin ng time? Andito, no? Kapag pinagpalit mo itong time and yung speed, ang magiging formula natin is D over S. Nasundan po ba? Yan. And then, ano ba yung distance natin? Fix naman po yan, which is 240 kilometers. I-divide lang po natin sa speed niya. Nung papunta po siya, ilan po yung speed niya? Ito po, 60 kilometers per hour. So, divide po natin ng 60. So, yung time po niya papunta is 240 divided by 60 or that is 4 hours. Okay, so yan po yung time niya papunta, 4 hours. So next naman po yung time niya pabalik. So gawin na lang natin siyang T2. So same formula pa rin. Distance over speed. Okay? So yung distance nila ng 240, fix po yan. I-divide po natin sa speed niya pabalik, which is 40 na lang. Okay? So divided by 40. So time po niya nung pabalik na siya, 240 divided by 40, or that is 6 hours. Ayan. So, i-plus lang po natin dito. Plus 6. Yan po. Yan. So, ituloy lang po natin. 240 plus 240, ilan po yun? That is 480, di ba? And 4 plus 6, that is 10. Okay, so cancel na lang po natin tong dalawang 0 sa dulo. 48 over 1 or that is 48 kilometers per hour. Letter A po, alpha. Kakapagod, no? Medyo mahaba-haba kasi yung solution. Hello po sa 210 na viewers natin. Mahina po ating internet natin. Ano po schedule ng live nyo? Every gabi po. So, minsan nagsisimula po ako ng 8:30 or minsan 9 naman po. So, depende po. Walang recess, sir. Wala na po. Tapusin na po natin to. Di ko alam kung pang ilang slide na to eh. Pero mga nasa 20 slides pa yung kailangan nating tapusin.
Madami-dami pa eh, kaya nakakapagod. Baka alas 11 na nga tayo matapos dito. Sige, tiyagaan lang natin to. Tapusin natin tong kung ilang slides man yung na-prepare natin. Next na tayo para makarami. Yan, so analytical problem. 4 is to 20, 6 is to 42, 8 is to 72, 10 is to blank. Okay, so ano po yan? Sagot lang po kayo. Yan, sagot po ni Ma'am Kat, 100. Meron ding nagsasagot ng letter B. Okay, so tignan natin. Sabi po ni Sir James, letter B. Sabi ni Ma'am Moonchaser, letter C. Tapos di pa po siya sure. Okay? So ano pong nakita nyong pattern dito? Yan, so maraming B. B, all in na. Yan, nag-all in na si Sir Crow. Plus 2, sabi ni Avril. Plus 2, di ko po makita yung plus 2 dito eh. Tignan po natin ha. So 4, paano po naging 20 yung 4? Ano pong ginawa? Ano pong nangyari sa 4? Paano naging 20? Di po ba that is 4 times 5? Kaya naging 20? Yan. So itong 6 naman, paano naging 42? E di that is 6 times 7. Kaya naging 42. And yung 8 naman, kaya naging 72 is 8 times 9. Okay? So saan naman natin i-multiply itong 10 para maging ano po dapat? Yan, so i-multiply po natin siya ng 11. Bakit po 11? Kasi mapapansin nyo po dito sa pattern natin, magkasunod po na number. So minumultiply sa magkasunod na number. So itong 4, minultiply sa kasunod niya which is 5. So 4 times 5, ito naman 6 times 7, 8 times 9. Siyempre dito naman tayo 10 times 11. So ilan po yan? That is 110. Bravo! Multiply ba add number? Basta po yung kasunod niya. Yes po, add number po yung mga kasunod nila. Okay, next na po tayo. Yan po, general info question. An ex post facto law is a law that blank. Thank you po sa mga nagsisend. Yan, so may nagsasagot, letter B daw. Yan, so ang tamang sagot po dito, ex post facto law is a law that B or bravo punishes an act that was not a crime when committed. B kasi mahaba. Sabi po ni Spectre. B po. Yun po yung ginagawang technique ng iba, no? Kapag nakikitang mahaba is yun na yung sinasagot. Okay, next na po tayo. Yan, so basic operation naman tayo. Find the value of x. Try nyo po ito. Basic operation lang. Tama ako, sabi ni Ma'am Mara Gray. Hello po sa 210 na viewers natin.
Yan, may sagot agad. Letter C daw. Try nyo po. Find the value of x. Yan, may nagsasagot. Letter A daw. Si Sir Tope. Si Sir Charles. Okay. Si Mama Harot. Letter B. Maraming nahuhula ata, no? So, paano po ba kapag nakita po tayo ng fraction? Ano po bang gagawin natin? And hindi sila same ng denominator. So, ang gagawin natin dyan, syempre cross multiply. Okay? So, unahin na muna natin to. 3 times 3x plus 5. Okay? And then minus yung operation, di ba? So, i-minus lang natin. That is, ito naman, 2 times x minus 1. Okay? Over, i-multiply naman natin yung mga denominators nila. So, 2 times 6. So, that is 6. And then, kopyahin natin yung 12 sa right side. Yan. So, madali na lang yan. Okay. So, ayusin lang natin, no? So, distribute na natin to. 3 times 3x is 9x. 3 times 5 is 15. And then, minus 2 times x, so that is 2x. Okay, and negative 2 times negative 1, that is plus 2. Okay? And ilipat na rin natin itong 6 dito sa denominator natin. Pwede natin yang ilipat dito sa tabi ng 12. Okay, so magiging 12 times 6 na. So madali na lang to. Pagsamahin lang natin yung may mga same variables. Okay? So, 9x dito and 2x. So, 9x minus 2x, that is 7x. Okay? And then, itong 15, meron din ditong 2. So, 15 minus 2, that is 13. Okay? And 12 times 6, ilan po yon? Mali po pala to, hindi po 13. Kasi addition po. 15 plus 2. That is 17. And then, 12 times 6, that is 72. Okay? So, ilipat lang natin tong 17 sa right side. So, 7x is equal to 72. Magiging minus 17 na po yan. So, 7x is equal to 72 minus 17. Ilan po yan? That is 55. Okay? So, i-divide lang po natin sila ng 7. Both side. So, divided by 7. Maka-cancel na po itong 7. So, x na lang po yung matira. So, final answer po natin dito, since hindi na po pwedeng gawing whole number. So, fraction po. So, 55 over 7. Or letter A, alpha. Yan, marami nakuha. Nakuha po ni Ma'am Jebal. Si Sir Gabriel nakuha rin. Nakuha po ba lahat? Grabe, sabi ni Mrs. Mahirap po ba yon? Hala, ended na naman.